Nako, nako, nako mga kababayan. Naglabas na nga ng ebidensya itong si Katonying na sinabi nga ni Risa Ontiveros na fake news nga daw yung inilabas ng DCRH na nag-insert ng budget itong si Senator Risa Ontiveros. Pero bigla namang naglabas ng ebidensya itong si Anthony Taberna mga kababayan na ikagugulat nyong lahat mga kababayan. Grabe ito. Ano kaya ang masasabi dito ng mga kakamping? Ang lagi nilang sinasabi, walang bahid ng korupsyon si Senator Risa Ontiveros. Ano kaya itong makikita nyo? Ano kaya masasabi nila? Magpipikit mata pa rin kaya itong mga kakamping, mga kababayan? Talagang antindi nitong nilabas ni Anthony Taberna at sinabi niya pa, idemanda nyo ako kung fake news ito. Nako, ito na mga kababayan, panoorin natin. Lumabas. Ay, napindot. Ay, lumabas. O, ayan na po, mga kababayan. So, yan po yung ilan sa mga insertions o amendment ni Senator Risa Ontiveros ayon mismo sa record ng Senado. Ano po? Mga kababayan, grabe ito oh. Ang daming pangalan ni Risa Ontiveros oh. Halos lahat kanya oh. Ayan oh. Ilang ano to? 15 million. Yan oh, lalaki mga kababayan. Total of 3,035,800,000. Ayan, mga kababayan. Yung pinaka-total, no? So, ayan pa. Ano Ayan po, yan po ay, ang total po, pag nakita ninyo, mga kababayan, ay andito, nakikita niyo po ba to? Yan, itong iniikutan ko na yan. 3,035,800,000. Nako? Tapos andyan po yung mga project. Andyan po yung project. Construction of multipurpose. Ayan po sa Tondo. Construction of multipurpose, District 5, Manila. Construction of road, Barangay Palapad, San Fabian, Pangasinan. Construction of road, Barangay Kasampagan, Laoca. Pero tigil muna ako dito. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Ontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Ontiveros to eh. Itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Nako, ayan na. Yun po ang tanong ko. Itinatanggi po ba ninyo na ito po ay amendment o insertion ni Senator Risa Ontiveros? O, tutuloy natin ang basa. Construction of road, Barangay Aris, Lawak, Pangasinan. Construction of road, Barangay Domingo, Alarcio, Lawak, Pangasinan. Construction of road, Sitio, San Jose, Kandongan, Natividad, Pangasinan. Construction of multipurpose building, Teen Center, San Fernando, La Union. Ayan po yung presyo. Ayan o, 20 million to. Construction of Barangay Hall, Barangay Buanta, Bawang. Mga magagandang proyekto po ito eh, mga kababayan. Ako naniniwala ako magagandang proyekto. Kaya, at this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion and amendment. Ang mahirap nito mga kababayan, baka itong nakalagay dito yung iba wala no, ghost din. Ako'y nagtatanong lang naman mga kababayan. So, alam naman natin yung ating mga ilang kababayan na Pilipino ay matalino at talagang yung iba pinupuntahan pa yung mga proyekto nito. Baka makita na lang natin sa mga susunod na araw itong mga proyekto nito ni Senator Risa ay puntahan na din ng ating mga kababayan at baka mapicturan or mabidyohan. So, ayun mga kababayan, tuloy natin. Kaya huwag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na nga kung in-implement ng tama yung proyekto.
Ano ba problema doon? Atuloy natin. Construction of Barangay Hall, Barangay Bawanta, La Union. Construction of City Pavilion for 1 Bonuan, Dagupan City, Pangasinan. Phase 3, 30 million. Construction of Multipurpose Building, Agri-Aqua Building. Ang gaganda po nitong project na to. Into Training Center, Lingayen, Pangasinan, 25 million. Construction of Multipurpose Building, Training Center, Barangay Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan, 20 million. Construction of Oben Saban Road at Barangay Gubkok, Tabuk, Kalinga, 25 million. Construction of Road, Barangay Kabarutan, Kawayan, Isabela, 10 million. Concreting of Road, Barangay Babaran, Itiaga, Isabela, 10 million. Construction of Road, Barangay Garit Sur, Itiaga, Isabela, 10 million. Ito yung malaki. Ito, flood control tong susunod. Construction of Sinili, flood control structure, Section 3 at Barangay Sinili, Santiago City, Isabela, 100 million. Oh, yan po first page pa lang. Alis ka nga muna dyan, first page. Alisin ko lang tong first page First na to. page pa lang, mga kababayan. Ang dami pala nito. Page 1. Aalisin ko na po muna, ha. Okay, aalisin ko po muna, mga kababayan, itong remove. Ni-remove ko na. Aalisin ko na. Remove from studio. So, page 1. Uulitin ko lang. Kung meron pong mga ganitong proyekto, malamang inilapit yan ng local government units, malamang inilapit din yan baka ng congressman mismo dahil kulang yung kanyang allocation, baka lumapit sa opisina ni senator para maisingit po ito. Maisingit. Ano masama doon? Tama. Ano masama po doon, mga kababayan, kung meron siyang insertion? Wala pong masama sa insertion. Kaya nagtataka ako, ba't nyo tinawag na fake news yun? Tama na, sabi nga nung iba, kaya nga kita, senador, gusto ko meron kang maipapagawang proyekto sa aming probinsya. Tama. Okay, puntahan natin yung isa pang pahina. Nako. Pahina 2. Ayan. Sinabihan mo kasing fake news naglabas tuloy pahina ng ebidensya. 2. Puntahan po natin yung pahina 2. Image. Add to stage. Ayan po yung pahina 2. Grabe guys, ang dami oh. Ito matindi oh, 75 million, 75 million, 75 million, 75 million. Puro kay Senator Risa Ontiveros. Ano ito? Flood control projects, mga kababayan. 4. Ano saan to? Bakit River, Moncada, Tarlac. Baka River, Paniki, Tarlac. Kamiling River, Kubkub Section. Kubkub, Mayantok, Tarlac. Package 3. Ito, Pait Manok River, San Miguel, Tarlac, segment 26. Nako, mga kababayan. Kalaguman Bisinal Road, Samal, Bataan, 30 million. Installation of solar-led light along secondary roads, Olongapo, Bugalyon, Palawig, Zambales, 20 million. Construction of damaged paved roads, Dingalan, Aurora, 20 million. Opening of new road leading to Orani Public Market. Ang ganda nito. 10 million. Rehabilitation of Malolos, Paumbong, Hagonoy, Kalumpit, Provincial Road, Bulacan, 10 million. And so on and so forth. Magagandang proyekto. Medyo pumunta na tayo ng konti dito sa Flood control. Kanal. Construction of drainage canal. Ito, Barangay Kalibutbut, Bacolor, Pampanga, 20 million. Ito, sa Tarlac to. Construction of flood control structures along Bakit River, Moncada, Tarlac, 75 million. Segment 14. Construction of flood control
structures along Baca River, Paniqui, Tarlac, segment 29, 75 million. Construction of flood control structures along Kamiling River, Kubkub section, Kubkub, Mayantok, Tarlac, package 3, 75 million. Construction of flood control structures along Pait, Manok River, San Manuel, Tarlac, 75 million. Ano masama dito? Baka nga magagandang mga proyekto itong mga flood control projects na ito. Ano masama dyan? Ba't nyo ikahihiyan nyo ba yan? Oo, Ba't tama. nyo ikahihiya yan kung yan po yung magandang proyekto at kung ito'y na-implement ng tama? And in fact, mga kababayan, ako po ay nagtanong, at least Tarlac lang to eh. Malapit-lapit lang to eh. Ano po? Mm. Nagtanong po ako kung ano na ba ang status niyang project na yan sa lalawigan ng Tarlac. Nako, tinanong. Ito po. Ito na, papakita ni Katonying. Yung construction of flood control structures along Baca River, Paniqui, itong segment 29, ito pong pangalawa, Paniqui, Tarlac. Alam niyo po ba na yan ay 75 million ang nakalaan, pero ang nanalo pong bidder diyan, ang nanalong bidder diyan ay ang pangalan po ay T2B3 Builders and Supplies Corporation. Uulitin ko ha. T2B3 Builders and Supplies Corporation. Ang contract price po nito, napanalunan po niya sa 73,136,282 pesos and 19 centavos. Mm. Ito po ay nagsimula noong April 8, 2025. Ang expiration po nito ay 11/05/2025. Matatapos na to dapat ngayong November. Mm. Ang actual accomplishment nito ay 93%. So, matatapos na tong proyekto na to eh. Sige. Puntahan pa natin itong, nakita niyo po, nilagyan natin ng stabilo, boss. Boss, stabilo, boss. Ito pa yung isang project, yung segment 14. Ito, yung construction of flood control along Bakit River. Yan po ay may contract ID 25, ibig sabihin 2025 CJ 0161. Construction of flood control structures along Bakit River, Moncada, Tarlac. Ang contractor po nito ay RD8 Builders Corporation under the name of RD8 Builders. Mm. Bagamat 75 million po yung allocation dyan, ang contractor ay nag-bid at ang napanalunan niya sa presyong 71, nakatipid, 71,949,079 pesos and 6 centavos. Ang award po nito ay, ang start date ay April 8 at matatapos po ito dapat ng November 5. Ang actual accomplishment po nito ay 70%. Dapat ang accomplishment niya as of today ay 88.15%. May slippage po ito ng 18.15%. Resibo po itong pinapakita namin sa inyo. Uulitin ko uli. May masama ba sa insertion? Mga bata? Wala po. Kailan lang nagiging masama ang insertion, mga kababayan? Kapag may tinatago. Opo, ate. Kailan lang nagiging masama? Kapag ka po, una, nakialam si senador o congressman sa post-enactment activities. Kaya Pangalawa, kung siya po ay nag-endorso o pinili niya ang kontraktor. Pangatlo, mga kababayan, ay kung siya po ay kumikbak o naghingi ng porsyento sa proyekto. Pero kung hindi po ginawa ng mambabatas yun, okay lang po yun. Wala pong masama doon, mga kababayan.
Wala pong masama doon. Tama. Huwag na kayong magkaila doon dahil maganda nga yun, kayo may nagagawang proyekto para sa ating mga kababayan. Ano po? Hindi po ito fake news. Hindi po ito fake news, mga kababayan. Sandali lang at magpapatuloy po tayo. Aalisin ko po muna to dahil baka hindi nyo na nakikita yung kapugian ko. Ayan. Ayan, mga kababayan, no? Ayan, no? Tawa-tawa si Katonying. Yun, ganun sana. So ito po ay mga proyekto, baka nga puro magagandang proyekto po ito. Sige, ilipat natin yung, aalisin ko na to ha. Aalisin na natin. Alis po dyan. Ngayon, hanap pa tayo ng iba. Page 3. Ayan, page 3, image file. Ito. Ay, sorry. Recent. 1, 2. So, yun mga kababayan, baka mag-ano tayo. Second, anong tawag dyan? Part 2 tayo nitong isiniwalat ni Katonying. Itong ang insertion ni Senator Risa Hontiveros at na meron resibo mga kababayan na pinakita si Katonying at sinabi niyang hindi ito fake news. So ano masasabi nyo dito mga kababayan? Ano yung opinion nyo dito sa inilalabas na mga resibo ni Katonying patungkol sa insertion nga ni Senator Risa Hontiveros? Grabe mga kababayan, no? Kaya pala, hindi nila binabati ko si Romualdez, hindi nila binabati ko si Saldico. Kaya pala mga kababayan, dahil mayroon din palang resibo. At ito nga, isiniwalat na ni Katonying mga kababayan. Grabe talaga. Unti-unti nang lumalabas yung mga baho. Yung mga baho ay sumisingaw na mga kababayan. So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po. Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.